Pagdating sa kahit anong usapan, politika man yan, love life o showbiz, lahat tayo may kanya-kanyang opinyon at madalas nagkakaiba-iba yan depende sa kung ano ang pananaw natin sa buhay. Magkakaiba man, we have to respect each other's point of view. Sabi nga nila, why don't you put yourself in someone else's shoes? Para mas maintindihan mo sila. Or in our case, in someone else's life lens. Meron kami ditong 4 na salamin representing different life perspectives. The open-minded o yung willing tumanggap ng bagong ideas. The negastar or someone who sees the bad side in everything. The complicated o yung lahat na lang binibigyan ng lalim kahit simpleng bagay. At syempre, the optimist o ang taong laging positibo lang ang pananaw. Sa simula ng discussion ay pipili kami ng life lens. Doon naman ibabase kung paano kami magre-react or magko-comment sa ibibigay na sitwasyon that we may be experiencing o may experience namin na magkaroon ng iba't ibang pananaw na buhay. O, pili muna ng salamin. Mag-iikutan naman tayo. Actually, ano sa'yo, Be? Anong gusto mo? Ay, Ako hindi na lang natira optimist, complicated, open-minded. Ako Kasi na lang ako, si... ako talaga Ano yung una? Open-minded. Complicated na lang ako. Complicated. Ikaw, Yung Tita, madaming optimist arte. or open-minded? ikaw muna. Sa akin yung matitira. Talaga. Ako the Oo. optimist. Sige. The open-minded. Ayan. Laging kontra. Eto na, Mars. Okay, situation number 1. After 6 months ng pagiging mag-boyfriend at girlfriend, nalaman mo na ang malapit or malapit mong kaibigan, ikakasal na agad. Ano sa tingin mo ang kakakantungan ng relasyon nila? Mars, negastar. Ay, nako! Yung kaibigan ko, blip, blip, blip. Ako, okay lang yan. Open-minded naman ako. Tsaka hindi ako silosa. Gusto ng ano? So, pwede ako kahit ano. Open Okay, relationship kahit kasal. Alam mo kasi, ang pag-aasawa, mahirap na bagay yan. Minsan dapat pinag-aaralan kasi yan. Dapat inaaral kung ano bang saan kayo pupunta, ano bang dapat yung maging galaw sa isa't isa, para naman lumalim o umayos ang pagsasama nyo. Maraming research ang kailangan gawin para lang makapag-asawa ka. Pinag-aaralan yan. Ano ba, Mars? Love is beautiful. Love is grand. They're meant for each other. They're soulmates. I'm so happy for them. Hindi ako naniniwala. Ay, hindi ko Sigurado ako maghihiwalay din yan. Usong-uso yan ngayon. Change. Switch. Pag ganun ba? Pwede pa ganun, oo. Mars, Ito tayong kami. dalawa. Oh, sige, sige. Ay, ang ganda. Ay, ang ganda nito. Positivity! Sino nga ba ako? Paliwanag ba? Okay. May kanin ba kayo dyan? Situation number 2. Naabutan mong inaayos ang daanan sa inyo para daw ma-improve ang traffic. Sa tingin mo, may chance pa bang maayos ang traffic? Oo naman, bilang open-minded, lahat naman may paraan. Kasi maghihintay ka lang. Siyempre, dapat pasensya. Kasi ikaw din naman ang makikinabang niyan. Tayo rin naman. Imposible yan. Malayong mangyari. Nakita mo yung EDSA? Para ng parking lot? O, paano mangyayaring maaayos yan? Hindi. Ay, ako naniniwala ako na itong Pilipinas gaganda rin balang araw. Naniniwala ako dyan, there's always hope. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Alam mo, the problem with traffic is not just the number or volume of the vehicles. It's also the attitude of the people driving their cars. Ang problema sa atin dito, wala tayong ano sa mga MMDA, hindi tayo sumusunod sa batas. Plus, the cars are getting cheaper nowadays, so people are buying more and more cars, but the streets are not getting wider. Bueno. Change naman ulit ng salamin. O, nega ka. Ano to? Positive. Okay. Open-minded. Complicated. Ay, Open-minded. ano ba yun? Grabe, Ano ba ito? sexy Open-minded. pa rin ni Negastar. Grabe. Forever. Situation number 3, your closest friend whom you love so much betrays you. Humingi siya ng tawad at nangakong magbabago na. Sa tingin mo, dapat ba siyang pagbigyan? Ay, hindi. Friendship over. Pag niloko mo ko at binitray mo ko ng ganyan, tapos na tayo. Wala na tayong pag-uusapan pa. Friendship over. Bad ka? Bad ka dapat. Lahat tinatanggap, lahat pinatatawad kasi hindi tayo Diyos.
Friendship over. Ang mali ay mali. Pag sinimulan mo ng gawin, tuloy-tuloy na yon. Hindi ka nagagawa ng tama. I can't believe ginawa niya sa akin yun. Pero alam mo, naisip ko rin. Kunwari siya, may family problems kasi siya. So naisip ko, baka naghahanap siya ng pag-aaruga, pagmamahal. So kinuha niya yun sa jowa ko. Komplikado yun. Mali yun. Kasi para sa kanya, hindi na dapat kasi pinapagbigyan yung mga ganong bagay. Kasi magiging komplikado lang sila. Kasi nabasag, kumbaga ang baso basag na eh. Hindi mo na, may lamat na. So hindi mo na yun mabubuo ulit. Para yun lang. Ibigay mo na yung boyfriend mo doon. Pero yung totoo mo, Hanap ka na ng iba. Sobrang positive lang yung nabigay na ng jowa. Bigay mo na. Hanap ka na ibang dami dyan. Tapos magpakasaya ka. Hindi na nakakatanda. pero yung totoong buhay na inagawan ako ng Rochelle na. Nagtanggal na ng salamin. Okay.